pagdinig na ito. Distinguished colleagues and to our resource persons. As Vice Chairperson of the Committee on Civil Service, I want to give my full support to the committee headed by our chairperson, Senator Bato de la Rosa. I am certain that with him at in the helm of this body, the concerns of all professions can be heard, and we will work together to promote the welfare of our professionals and civil servants. Nag-usap nga po kami parati. Actually, parati talaga ako nagpa-follow up sa kanya na sana madinig na po natin ito at marami pong lumalapit during sa mga invitations po sa amin sa iba't ibang mga professions, no? Professions are essential in every society. They provide vital services that address our needs, such as in healthcare, education, engineering, law, among others. Each profession demands a certain level of expertise, training, and even ethical responsibility to ensure that all professionals are equipped to serve effectively in our society. Mr. Chair, marami po akong mga panukalang batas na inihain para sa kapakanan ng iba't ibang mga profesyon. Some of the bills I filed are Senate Bill 172 or the new medical technology law to update the current legislation, Republic Act number 5527 or the Medical Technology Act of 1969. So ibig sabihin, Mr. Chair, mas matanda pa ito sa akin itong batas na ito. At marami pong nananawagan sa akin, even sa mga page, no? Yung sa Life of a MedTech, ano na ho bang update? Ito na po yung update dahil bagamat isang boto lamang po ako, of course, with the support of the chairman, magpa-file din po siya ng kanyang bill, ay sana po umusad po itong mga bills na ito, not only sa MedTech, but sa iba't iba pang mga profession. At marami po talagang mga batas na kailangan ng i-repeal o i-amend kasi masyado nang matagal. Sabi ko nga, mas matanda pa sa akin. Pero gusto lang po namin i-explain ni... Your Honor, Senator Bongo, for a while, Oh. hindi magpa-file. Naka-file na. Naka-file na pala. Salamat. Thank you. Salamat. At gusto lang po namin i-explain ni Mr. Chairman, bilang Vice Chairperson, sabi ko nga, dito ako, susuporta parati. Isang boto lamang po ako, 2 boto lamang po kami. Kailangan rin po namin ang tulong ng mga kasamahan namin dito sa Senado. At para maisabatas ito, of course, dadaan rin po sa lower house, sa Kongreso, at pipirmahan po ito ng Presidente. So magtutulungan po tayo dito. Ako naman po sa abot ng aming makakaya ay naintindihan namin kayo at tutulong po kami. At hindi po kami titigil sa aming trabaho na bukas po ang aming opisina para sa inyo. At going back dito sa MedTech Law, sabi ko nga 1969 pa po ito. Ito pang Senate Bill 406 or the Advanced Nursing Education that will open opportunities for Filipino nurses to pursue graduate level education and specialization. Senate Bill 674 or the Magna Carta of Government Accountants to empower government accountants to carry out their duties with diligence, independence, and adherence to the highest ethical standards. Magpa-file rin po ang ating chairperson itong bill na ito. Senate Bill 675 or the Philippine Midwifery Act sa ating mga midwives. Magpa-file din po ang ating chairperson to update Republic Act 7397. Or the Philippine Midwifery Act of 1992. And the Senate Bill 1282 or Electrical Engineering Act to revise Republic Act number 7920 which was passed in 1995. Nandito rin po ating mga representative from midwife. Nandito po ang national from midwife natin, no? Dito po ang ating mga officers, sila Miss Patricia Gomez. Nandito rin po ang MedTech, PAMET, the National President, Miss Luella Bertuccio. Mr. Chair, bago lang po sila, sabi niya, parating raw sa iyo. Salamat. Sana sa next pagdinig mo ay matatakel na rin po ito. Nag-file naman po ang ating another bill rin po bilang isa sa mga author. Ang ating mga electrical engineering.
Dito po si Engineer Alberto Herrera. Salamat po sa inyong pagdalo sa first organizational hearing. Kung mapansin niyo po, Mr. Chair, most of our bills focus on revising or updating decades-old laws for professional regulation. Marami na pong nagbago sa mundo ngayon at nararapat lang po na maging akma sa panahon ang mga batas para sa ating mga professionals. I am confident with the very capable leadership of our chairman, Senator Bato de la Rosa, marami na tayong maisa sa batas dito. In relation to this, Mr. Chair, I am supportive of your endeavor to review Republic Act 10912 or the Continuing Professional Development Act of 2016. As we all know, this law mandates CPD as a requirement for the renewal of professional license of all registered and licensed professionals for the practice of their professions. There are some concerns that the implementation of Republic Act 10912 made it burdensome, to Filipino professionals, especially the OFWs. Each professional has to shoulder costly fees for them to legally practice in our country. Marami po ang hindi na rin po kaya ang ganitong gastusin. May ilan rin po nagsasabi na professional development should only be voluntarily. Nandito naman po ang iba't ibang professional associations para makuha natin ang kanilang mga posisyon at sentimento sa issue. Papakinggan po natin sila at maraming salamat po sa ating mga commissioners ng CSC, Commissioner Pangulayan, matagal na rin po kayo sa gobyerno, Commissioner Ryan Acosta. At alam na alam niyo naman po ang trabaho dito sa gobyerno. Unahin po natin yung kapakanan ng ating mga kababayan. Wag ho natin silang pahirapan. Let's make them easy for them, na lalong-lalo na po yung mga OFWs, mahirap po mapalayo sa pamilya. Hindi po nababayaran ng lungkot, wag na natin dagdagan yung kanilang pasanin. Nandito rin po ang ating PRC. We look forward to a meaningful discussion regarding this matter. Mr. Chair, salamat po sa pagdinig na ito. Asahan niyo po, nandito lang po ako bilang iyong Vice Chairperson na sumusuporta sa committee. Salamat po. Salamat sa lahat ng narito. Thank you, Your Honor, Senator Bongo, the Vice Chairman of this committee. May we hear from DMW? Sorry, you have the floor. Go ahead. Maraming salamat po, Mr. Chair. Pagbati at